Brothers on the wheels, welcome sa ating short moto walk around review. For today's video mga brothers, ikaw ba yung tipo ng rider na naghahanap ng isang eleganteng scooter na executive ang datingan? At pagdating sa specs and features, hindi ka mabibitin dahil palaban din ito sa merkado. Mga brothers, samahan niyo ako sa ating walk around review dahil titignan natin ang FKM Slick 150. Kaya let's go! Sa go! Alright mga brothers, pag-usapan muna natin ang kanyang fronta. Dito mga brothers on the wheel, may makikita tayong clear na windshield, and then pagdating dito, magkakaroon na siya ng accent ng pagka-black niya all the way dito sa chest ng motor. Yung mukha niya mga brothers, it's something to do na meron siyang sariling identity at characteristic na hindi mo iisipin na ginaya yung design sa iba. Dito naman, pagdating sa lighting system, meron tayong daytime running lights. Ayan mga brothers, so nakahiwalay yan na parang kilay. Tapos yung kanyang LED headlight, nahati sa apat. Sigurado dalawang low beam and also dalawang high beam. Pailawin natin para ma-idea kayo. O ayan, di ba? Napakalakas. Patayin natin kasi baka magano sa camera, maapektuhan yung lighting natin. Yung fender niya naman mga brothers, I can tell na flexible at quality ang mga fender ng FKM, just like the other brand, no? Pagdating naman dito sa kanyang gulong, may pagka-soft compound na rin kasi ito dahil syempre branded ito ng CST tire, no? Isa sa mga magagandang gulong po yan from China. And also mayroon siyang tire size na 100/80. Ang kagandahan pa rito mga brothers, tubeless na rin ito. And also yung spoke ng kanyang mags, marami, para siyang spider web style. And then meron siya ritong parang wavy style na disc brake. Tapos dalawa yung piston ng kanyang caliper dito. And of course, naka-ABS na rin yan para safety ang ating braking sa mga biglaan. Diba? Ayos. Not to mention mga brothers on the wheels, meron siya ritong carbon fiber accents sa gilid ng kanyang front fender. And also naka-allen bolts na rin ito. Quality talaga. Alright mga brothers, side profile nitong Slick 150. As you can see mga brothers, napaka-simple niya pero napaka-elegante. Especially itong red gloss finish nila. May makikita lang tayo dito nga emblem ng 150 and then dito naman Slick, no? Stainless na rin yan kaya hindi po kinakalawang mga brothers. Yung cuts niya rito mga brothers, no, yung edges ng fairings, napaka-simple ng kanyang pagkaka-design. Pero sabi ko nga, elegante talaga tignan itong motor na to. Then meron tayo rito mga brothers na malapad na floorboard. Ayan. Tapos napakarap ng kanyang texture para hindi tayo basta-basta madulas kahit din dito sa gitna. And at syempre, makakapaglagay rin kayo dito ng inyong mga dalahin dahil meron na rin siyang utility hook. No? Meron na rin itong charging port dito sa gitna at meron kayo dito mga brothers na luggage compartment. At dito na rin yung bolt socket nyo. Maglalagay kayo dito ng kung gusto nyo mag-charge, maglalagay pa kayo rito ng USB. But again, sabi ko nga meron na itong USB dito sa gitna. Optional lang naman yung kung gusto nyo dalawang USB yung inyong charging port. Okay mga brothers. And dito naman sa right side mga brothers, makikita na natin yung kanyang keyless ignition, no? So ganito po yung itsura ng kanyang keyless mga brothers. Looks premium na rin mga brothers, and also meron itong lock tsaka unlock and also alarm. And also meron itong answer back key. Kung sakaling magparking ka sa malalawak na lugar tapos maraming mga nakapark na motor, malolocate mo pa rin yung iyong scooter dahil meron nga siyang answer back key features. Ayan, no? Tsaka umiilaw siya mga brothers, makikita mo nagre-response talaga yung motorsiklo. Do, di ba? Galing. Going naman dito sa kanyang upuan mga brothers, what I like kagad dito, yung upholstery ng motor, no? Quality siya, and then single tone ito at merong durable na tahi. Ayan, double stitches yan mga brothers. Actually, tatlo pa nga, merong gitna tapos dalawa sa gilid, no? At I can tell makapit ito, no? Mamaya tignan natin sa ating bike pit. Buksan muna natin yung under seat. Ayan. O dito mga brothers, meron tayong malaking compact na makikita na mukhang ang isang helmet, no? So malaking bagay ito. At hindi lang yan, kung sobrang helmet nyo, dalawa kayo, makakapagsabit pa rin kayo rito mga brothers dahil meron siyang helmet hook, no?
9 liters ang kanyang fuel tank capacity. So malaki-laki na ito para sa isang 150 na scooter mga brothers. At hindi lang yan, solid na bakal ang kanyang grab bar at provision na rin kung sakaling gusto nyong lagyan ng top box dahil may butas na siyang 4 dito na nakaabang, no? Dito naman sa likuran mga brothers, ang ganda. Ang laki ng pinag-improve. Tignan nyo mga brothers. Yung taillight hanggang dito sa gilid. Kaya pagka nagsesenyas itong motor na to gamit ang iyong turn signal lights, kitang-kita, hindi lang sa likod, pati sa gilid. Kasi nga, nasa mismong assembly na itong turn signal lights niya dito sa loob ng taillight, no? Tapos yung kanyang taillight mga brothers, LED na rin ito, no? Itong kagandahan. Kaya malakas yung ilaw nito. Tignan nyo, pailawin natin mga brad. O, di ba? Ang lakas, kitang-kita yan, lalo na pag night riding. No, at kagandahan pa mga brothers, may sariling ilaw ang iyong plaka and also meron ka na ring reflector. Ang fender niya naman dito mga brothers, malapad at mahaba, no? Talagang with the protection for the dirt and mud, alikabok, you name it mga brothers, alam nyo na yon. Kaya hindi ito basta-basta. And also meron siyang tire hugger pa dito na kasama, no? So usapan naman na shocks, no? Naka-dual shock ito mga brothers at ang kagandahan, fully adjustable ito. So kung gusto mong i-adjust na tumigas o kung gusto mong malambot, nasa iyo yan, no? Depende rin yan kasi sa reference ng isang rider. At ang kanyang muffler mga brothers, nagmukhang nagmukhang pang big bike. Ang laki! No, yung heat guard niya, grabe, ang ganda ng design at saka talagang binalutan yung buong tambucho, no? At saka may accent dito ng silver gloss na kulay and then matte finish na hard plastic. Allen bolts na rin yung ginamit kaya talaga siguradong di kakalawangin at kapit na kapit ang isang ito. Okay? So meron tayo ritong 14 inches na wheel mags mga brothers at meron tayo mga brothers na tire size na 120 by 70. Ang kagandahan dito mga brothers, branded na nga ito ng CST and of course, tubeless na rin ito para wala kayong hassle kung mabubutasan kayo ng maliliit na butas. O, di ba? Astig. Alam nyo mga brothers, pagdating sa makina, hindi nagtitipid ang FKM, no? Pagdating sa features, no? Eh bakit mga brothers? Yung mga 150 nila, naka-liquid cooled na. So talagang hassle-free o hindi ka mag-aalala na mag-overheat yung motor mo kahit isabak mo sa mga long ride, endurance race, o mapako ka sa mga traffic na sitwasyon tapos tag-init pa, hindi yun mag-overheat dahil nga naka-liquid cooled. Ang kagandahan pa mga brothers, naka 4 valves na rin ito. Kaya naman siguradong may kalakasan pagdating sa torque at power ang isang ito, no? So meron nga pala ito mga brothers na 150cc. Single cylinder siya mga brothers at meron siyang power na 12.1 kilowatts at 14.6 Newton meter of torque pagdating sa makina. And of course, meron na lang itong electronic starting. Alright mga brothers, it's bike fitting na, di ba? So for the reference mga brothers, I'm only 5'4" in height. May reach ako na 20 inches sa aking braso at may bigat po ako na 50 kg at sexy pa naman. Okay mga brothers, ganito po ang aking itsura pag nakasakay na dito sa Slick 150. Ayan, so meron ba ako ditong mga brothers on the wheels na ka-height ko? Comment naman kayo dahil kasama kayo sa club na kinapos palad pagdating sa height. Alright, so makikita nyo na mga brothers, nakaboots ako ngayon, nalapat na ang aking dalawang paa dito sa Slick 150 dahil meron lang siyang taas na 760mm pagdating sa seat height. Tapos ang ground clearance pa niya napaka-standard dahil 140mm ang kanyang ground clearance. So sa mga matataas na humps at mga lubak, lalaban pa naman ng isang ito. Sabi ko nga mga brothers, ang floorboard niya malapad. Ayan, makikita nyo naman, meron akong size 8 na boots. No, maka-accommodate pa rito kahit mga size 15 ka rito o kahit paa ni Shaquille O'Neal, kayang-kaya dito i-accommodate ng floorboard mga brothers. At isa pa mga kagandahan mga brothers, kung pagod ka na sa ganitong position, standard position, lalo na pag long ride, pwede ka pang tumapak dito. Ayun para kung nangangawit ka na, no? Para ka naka-cruising style, o di ba, social. Alright? So ang kanya na mga riding position mga brothers, masasabi ko na upright siya, no? At hindi naman ganun kababa yung kanyang manibela, tama lang, no? Loose na loose pa nga yung braso ko So pagka ganito, talaga makakapagbigay sa ito ng
banayad o komportableng biyahe. Okay? Turn radius, check natin. Ba, malaki malaki. Hindi kayo mahihirapan dito magmanubra. Tignan nyo naman, kahit mga nasa masikip kayo na parking dito, kahit di na kayo bumaba ng motor, mailalabas nyo itong motor, no? O kaya, nakapark kayo sa eskinita, gusto nyo umatras, no? Ayan. Teka, kita pa ba tayo? Balik. Yan, no? Hindi kayo pahihirapan ng isang ito. And also, meron lang siyang curb weight na 150 kg. Not bad na rin para sa isang 150 na scooter. Tapos yung kanyang play ng front suspension, swabe lubog Ayan tsaka malalim yung baon. Ito mga gusto ko sa mga front suspension. Ayan Dito kaya sa likod, may laro kaya? Meron na rin. Pero malalaman natin yung mga brothers sa ating test ride review. Kaya antabayanan yan dito sa ating YouTube at Facebook page mga brothers. Ang test ride natin dito sa Stick 150. But again, approve ang riding ergonomics ng Stick 150 para sa akin. Alright mga brothers, ang tanong ng karamihan, ang presyo. Siyempre, ang presyo hindi kayo pahihirapan ng FKM dahil meron lang siyang presyo mga brothers na 123,000. Yes mga brothers, narinig nyo, 123,000 lang itong motor na ito, no? And then yung kanyang features, talaga namang panlaban sa market. Bakit? 4 valves, liquid cooled, dual channel ABS, diba? Sangka pa, maluwag na storage. At saka floorboard, naked style, elegant look, no? Pagsamasamahin nyo na, no? And also sa mga magtatanong nga pala ng terms dyan, no? Inquire nyo po sa CarMax. Yan po ang isa sa mga official dealer ng FKM and also sa mga branches nila nationwide, no? Maaari po kayo mag-PM para po malaman nyo yung kanilang mga down payment and also yung kanilang terms. Okay, mga brothers? So mga brothers, ako nga po pala si Art ng Sort Moto. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating walk around. Huwag nyo pong kakalimutan mag-follow, i-like at syempre i-share na rin ang ating episode dito sa Facebook page. Malaking bagay po yan at malaking tulong sa amin. At kung dito naman kayo sa YouTube nanonood, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe. I-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng ilalatag natin na motor galing dito sa FKM Motorcycle Philippines. Cheers!